Sir Gerald, muna iti amin, kumusta? Anya dagiti isagsaga na ang competition tata, Sir Gerald? Yes, I'm good. Okay naman po ako. Ano po, meron po kaming World Championship this September 27 to October 5 sa New Delhi, India. So yun yung preparation ko for this ano. Then after that meron po tayong ASEAN Para Games naman after ng SEA Games sa Thailand. Next year naman yun sa January po. Yun po. Okay. So, kano ti biyahe sir, ken kumusta iti preparasyon tayo, Sir Gerald? Aalis kami sa September 26 I think. Yun or 20 basta ganun sa last week na ng September. And of course, yung condition naman is ano naman po tayo o hindi naman tayo nagpapabaya sa sa ginagawa natin o everyday pa rin ako nagte-training para makuha yung kumayo into a top shape para pagdating dun sa competition is condition po tayo. So, tuloy-tuloy lang po, sir. Okay. Sir Gerald, dito sa World Championship, ano ito, sir? Qualifying round for what event dito, sir? What at stake no mga bakka dito, Sir Gerald? Actually, ang World Para Athletic Championship is parang ano na rin yan, sir eh. Kaslang Paralympic na rin yun kasi lahat po ng mga best of the best na para athletics athletes is nandun na po siya. So halos lahat ng mga kalaban ko dun is nakalaban ko na sa Paralympic Games nung nakaraan. So mostly andun sila lahat. Ngayon ang ano naman dun, ang at stake naman dito is hindi pa naman ata open yung qualifiers for the Olympic Paralympic Games sa LA. So I think it's for qualifiers for Asian Games next year din po sa Aichi Nagoya. So isa din sa mga goal namin na makakuha po ng ng mga magagandang time para po sa qualify po sa Aichi Nagoya next year po. So Asian Games yun yung pinaka niya. Okay. Sir Gerald, anya nga event ti Saliam, DJ ba duwalat ang favorite kong event, sir? Actually, yes, kasama po dun yung 400 tsaka 1.5. Naisingit ako sa sa 100 kasi pumasok yung time ko dati kaya ayun. So tatlong event. Although ang sprint naman is yung short sprint sa akin is hindi naman talagang sa akin kumbaga hindi yun ang pinakaano ko malakas na event ko ako medyo middle, medyo long sprint. Saka yun yung ko. Although pumasok yung oras ko kasi sa kaya So okay na rin yung at least pagkakaroon ng ng kumbaga pinaka warm up Ganun. Okay. Sir Gerald, super veterano ka na iti kakasting nga klase iti event kasi manunga tawanan and numerous times kamaten nga napan iti Paralympic Games, Para Games, iti nagdudu mga events, international events. Kasano sir ti approach mo tata iti training mo? Because of course kung nadaket nuwang lang iti lumaklakay ngam da kayo ket despite your age ket grabe latta iti pigsayo, Sir Gerald. Yes sir, actually alam niyo po pagdating pagdating dun sa strength is talagang sabi nga nila kasi medyo tama nga po kayo, isa ako sa mga veteranong atleta, para athlete. Kumbaga very active pa ako sa kasi as you age kasi kailangan din ng yung recovery period mo medyo anuhin mo na. Kumbaga doon ka na rin mag-focus. Kasi yung wear and tear andyan na yan So kailangan mo na i-recover yung mga muscles mo o yung mga sa'yo. So kung meron ka na naramdaman na kasi ang pag-heal kasi minsan na pag nag-injuries medyo matagal. So you have to go intervention ka sa medical. So ganun lang naman sir, at saka lahat ng ginagawa ko ngayon hindi ko na masyado alam mo yung pwersa na so I have to maintain yung yung na yan. So nilalabas lang yung force na yun pag nandun na sa competition. So ganun lang. So yung
management ng training namin, training program. So, inaano naman ng mga coaches namin yon. So, ayun. Yun, thankful ako na medyo talagang hanggang sa ngayon is talagang kaya pa naman. Kumbaga, uh, focus lang. And then, of course, yung sinasabi ko nga, kung mag-recover ka ng maigi, yun yung ano doon. So, wala ako ibang ginagawa, kundi kasi hindi naman ako hindi ako lumalabas masyado na ano, kumbaga ano, ganon. Or yung mga nagiinom, ganon, hindi pa ako nag-ano. So, yung mga ganong ano. So, yun yung naging, siguro, naging magandang dulot nung ano. So, kumbaga, yung lifestyle lang din. Oo. Sir, comparing ED, siguro 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago, sir, mas prone ka ba ti injury tatta and nagrigat mag-recover ti bagim tatta or kasano, Sir Gerald? Yes. Actually, nung before, talagang parang nabibitin ka palagi sa training dahil sa energy medyo mataas-taas pa. So ngayon kasi is nagkaroon din ako ng injury pero nag-recover na siya. So yun na yun doon ako kumbaga kailangan ko na ring kumbaga ingatan talaga yun. Yes, yung recovery talaga medyo as you age na sabi ko is medyo hindi ganun kabilis yan So it takes time talaga na So yun yung doon. So sabi ko nga extra cautious ka din sa mga yung mga nagwe-weights kayo, minsan tignan mo din yung execution mo, mamaya mamali ka dun sa So yung mga ganung So, yes, malaki pagkakaiba. Although sabi ko nga yung pwersa ko siguro pang-isahan na, kumbaga hindi yung isa pang dalawahan ganun, hindi kagaya yung repetition dati na 10 times kaya ko pang i-maintain yung yung strength na yun So ngayon, medyo bumaba na yung ko. Actually, pinababaan ko na lang yung ko kasi nga dun nga sa factor na yan So, although sabi nga, ingat lang dun sa mga yung sa mga maling execution mo sa So, yun yung dun. Sir, pero kaya pa naman, sir. Sa bali talaga, sir, ti Cordilleran blood niya ko nada. Yes. Okay. Sir, during training, no, ada dagiti time trial or dagiti or orasam dagiti sprint mo in any event, kumusta, sir? Ada ba iti agbalbali o mamin-maintain mo lata, sir, di speed mo, Sir Gerald? Sa trials kasi, sir, medyo kumbaga nasa target time ako palagi dun sa target time namin Although yung naman yung masurpass mo yung yung mga personal best mo, I think naitatala ko yan pag during nag-game na Unlike kagaya before na talagang doon ko nakukuha yung mga PB ko Pero sa trial kasi medyo malapit-lapit lang sila doon sa sa mga target time or yung sa mga previous times ko. So yun yung doon. Okay. Sir Gerald, tidakkel nga sa ludsot ta, you're not getting younger, but sino tagpupush, sino nag-motivate against inspire kinyam? Kasi nasa top level pa rin ng form mo, Sir Gerald. Anya ti sikreto, Sir Gerald? Well, sabi ko nga, sir, nasa lifestyle yan. Of course, na-motivate sa atin, family talaga. Kasi, well, sa amin kasi as para-athlete kasi, lalo na sa akin, I'm also a family man. May mga anak din po ako. So sabi ko, nasa isip ko na, kailangan ko pa i-continue hanggang mag-graduate yung kahit isang anak ko sa college, okay na ako. Kasi for now kasi may nare-receive naman ng mga allowances. So okay na yun na pang punan o pang dun sa mga pangangailangan ng mga family. So yun yung motivation ko ngayon. And of course, sabi nga nila, habang habang may mapipiga pa, yan natin. Although sabi ko nga, palagi ko kino-consider talaga yung health ko. Yun yung ko ngayon Kasi pagka once na ma-injury ka na, alam mo naman ang kalagayan natin is para-athlete ka. At least kung magiging lalong para-athlete ka. So yun yung ko. So yun lang, mas importante, ingat lang palagi. And of course, yun yung lifestyle. Pananalig mo din sa Panginoon. Yung paniniwala sa sarili, kailangan andyan palagi yun Sir, as a family man, tapos an athlete, anya ti reaction mo, sir, ta nujak nagbiddot
may isa ka na gijay ubing mo sir kat sumusunod sa yapak mo as an athlete. Taekwondo samat sir, Gerald? Yes, sir. Yes, sir. Actually, ano sila, sir, tatlo sila actually. Pero yung dalawa na medyo grade 12 sa grade 11, sila talaga yung nasa higher competitive. Yung actually yung isa is nagko-compete ng sa palaro, nagme-medal. Yung isa naman varsity ng San Beda dito sa Manila. Wow. Yung oo. Ayun, ano naman sir, very proud naman ako kasi nakita ko naman yung discipline talaga ng kasi alam ko yung naranasan ko din yung as an athlete kasi is talagang isa sa mga din yan para magkaroon ng self-discipline din yung mga anak ko. So very thankful na sa kambabait nilang mga bata. So ayun, sana although sa akin nga sabi ko sa kanila, alam nyo, wag tayong pwersahin lahat ng mga bagay-bagay na makarating ka sa ganito, proseso kayo pa rin. Kung yung makaparating ka doon, magpasalamat tayo sa Panginoon. O hindi, ang laking experience para sa'yo, para sa pagdoon ng yung pagkatao. So yun lang palagi kong inaano sa mga anak ko eh. So yun, but of course, very, very proud ako sa kanila. Wow, congratulations Sir Gerald. And Katno Genodi nga pa nagpa-share mo sir, Jay Provinciam sir, dito Cordillera. Kailan ba yun? December sir, December yung huli na Yun yung last year, December. So yun yung last kasi medyo leeway, medyo yung namin. Ngayon hindi na kasi parang wala kaming ngayon parang baka awanti ko kami bakasyon mi tani January di ko Asian para may Thailand. Andun na yun yung preparation, kasagsagan na yun eh. So baka after that at least hindi na. Okay. Sir Gerald, anya tiket mo pa yung mensaheng ipaay karigiti agbuyag suporta karigiti Paralympic team ti Pilipinas ta adupay dagiti laban nga i-represent yo iti Philippines. Sir Gerald, go ahead. Yes, of course. Unang-una sir, pagya malaking kata ni hanak nga kayo mo mang imbita kanya iti programa nyo. Thank you very much kayo sa Bombo Radio Baguio especially. And of course, kakailgan tayo nga taga Cordillera nang taga Kalinga na lang kumbaga nagpapasalamat ako na yung mga support na support prayers, of course, yung mga encouragement nyo sa amin, very very ang laking bagay to sa amin Agyaman Launay. And of course sa aking family na Makabyo and Mangliwan family, of course diyan sa Tabuk and sa Kalinga. Thank you very much po. And yun, sa mga kababayan natin Pilipino, wag kayong manawang suportahan ng mga para-athletes din natin. Hindi lang sa amin, ibang sports din. Kasi marami din tayong mga para-athletes diyan sa Baguio, lalo na yung mga archers natin yan, ang dami po diyan. So sana wag kayong magsawang sumuporta sa kanila. Please keep on praying and supporting them para mag-grow po ang para sports dito sa Pilipinas. Thank you very much po. Okay.